Sinugod ko siya at kinumpronta dahil pinagkakalat niya na kami pa ang may utang sa kanya. Naabutan ko siya sa loob ng kwarto na nagsusugal kaya sinabi ko sa kanya na scatter pa more. Itago na lang daw natin siya sa pangalang Chubby at meron siyang boyfriend na itago na lang daw natin sa pangalang Mucho pero hindi tungkol sa kanila ang kanyang kwento. Ilang taon na rin kasi sila magkarelasyon kaya nag-decide na sila na magkaroon na ng anak pero naging masela ng pagbubuntis ni Chubby. Kaya napilitan si Chubby na mag-resign sa kanyang trabaho at kasabay nito na ipaayos ang kanilang bahay na naipundar mismo ni Chubby. Habang si Mucho naman ang nagdesisyon na makikitira muna sila sa bahay ng kanyang tita na itago na lang natin sa pangalang Diamond. Si Tita Diamond kasi ang kumupkup noon nung bata pa si Mucho nang magkahiwalay ang kanyang mga magulang. Si Tita Diamond na rin ang nagpaaral at nagsustento kay Mucho na parang tumayo niyang sariling magulang. May sariling kwarto din si Mucho sa bahay nila Tita Diamond kaya pumayag naman si Chubby na makitira sa kanila. Habang si Tita Diamond naman ay may asawa na isang OFW na sumasahod ng 100,000 kada buwan. Kaya masasabi ni Chubby na may kaya talaga ang pamilya ni Tita Diamond dahil tuwing katapusan ay namimili sila sa mall na nagkakahalaga ng 30,000. Pero wala namang pakialam si Chubby doon dahil pera naman yun ni Tita Diamond. Ang napapansin niya lang ay ang ugali nito na sobrang yabang at dilulu masyado. Dahil sa tuwing may kakwentuhan si Tita Diamond ay paulit-ulit niyang niyayabang ang mga binibili niya pati na rin ang mga presyo nito. Bukod pa doon ay ang ugali niya na parang ayaw niyang nalalamangan lalo na pagdating sa mga anak niya. Kagaya na lang na isang medal lang na napunta sa anak ni Tita Diamond, ipinagkalat niya sa kanyang mga kamag-anak na binayaran daw ng magulang ng kaklase ng anak niya para makahakot award. Sinasabi din ni Tita Diamond na naiinggit sa kanya ang kanyang biyanan dahil sa kanya napupunta ang kinikita ng kanyang asawa. Pero hindi pa doon nagsimulang mainis si Chubby kay Tita Diamond dahil unang napansin nito ay ang panay na pag-utang nito kay Mucho. Palaging salita ni Tita Diamond kay Mucho na pautangin siya ng 7,000 dahil mapuputulan sila ng kuryente. Kaya nagtataka naman si Chubby kung bakit palaging walang pera si Tita Diamond samantalang malaki naman ang binibigay sa kanya ng kanyang asawa. Nagbibigay din daw ng 6,000 pesos si Chubby kay Tita Diamond kada buwan para hindi naman daw masabi na pabigat sila at pakainin sila ni Mucho. Hanggang sa nung minsan na tinanong siya ni Tita Diamond kung may ipon na daw sila na nakalaan para sa panganganak niya. Kaya buong akala ni Chubby na concern lang sa kanila si Tita Diamond kaya sumagot naman siya ng oo at meron na silang ipon. Tinanong naman ni Tita Diamond kung magkano na ang kanilang ipon at sumagot naman si Chubby na nasa 60,000 pesos na. Pero kinabukasan ay kinausap ni Tita Diamond si Mucho na uutangin ng 60,000 na naipon nila dahil magtatayo daw siya ng negosyo. Kaya tumutol naman si Chubby dahil hindi niya ginagalaw ang perang naipon nila dahil para yun sa emergency na panganganak niya. Pero si Mucho ay pumayag dahil sira ang kanyang ulo, ipinautang niya ang 30,000 kay Tita Diamond. Dahil malaki daw ang utang na loob ni Mucho sa kanyang tita dahil siya naman daw ang nagpaaral sa kanya simula nung siya ay bata pa kaya hindi na nakipagtalo si Chubby. At isa pang nakakainis sa ugali ni Tita Diamond na sa tuwing nagpapakash in siya at walang laman ng Gcash nila Chubby, nagagalit siya at sinasabing wala naman daw pala talaga silang pera. Dito na nagsimula ang panunugod ni Chubby sa kanyang Tita Diamond kahit bawal siyang tumayo at ma-stress dahil masayla ng kanyang pagbubuntis. Nag-chat kasi sa kanila ang pinsan ni Mucho at nagtatanong kung totoo daw ba na may utang silang 30,000 kay Tita Diamond. At ang chika daw ni Tita Diamond ay hindi daw sila marunong magbayad ng kanilang utang kaya sobrang init ng ulo ni Chubby. Pero parang feeling ko dito kayo talaga may utang na 30k kasi 60,000 yung inuutang, 30 lang yun na pautang niya, may kulang pa kayong 30. Pero charot lang yan, baka yung mga brainy dyan magalit na naman. Pinuntahan ni Chubby si Tita Diamond sa kanyang kwarto at naabutan niya ito na nagsusugal at sinabi niya na scatter pa more. Kinumpronta niya si Tita Diamond kung bakit pinagkakalat na sila pa ang may utang pero ang sabi ni Tita Diamond ay wala daw silang utang na loob at sobrang kakapal ng kanilang pagmumuka. Bakit may karapatan daw magalit si Chubby hindi naman daw sila magkadugo kaya dito na nagsimula ang sumbatan. Sinabihan siya ni Tita Diamond na siya naman talaga ang nag-alaga at nagpaaral kay Mucho kaya walang karapatan si Chubby na pigilan si Mucho sa tuwing nanghihingi siya ng pera. Kaya nag-init ang ulo ni Chubby at sinabihan niya si Tita Diamond ng mukhang pera at ang ugali niya ay mahilig manggipit. Kaya nung araw din na yon ay umalis na sila sa bahay ni Tita Diamond at lumipat na sila sa bahay ng mga magulang ni Chubby habang hindi pa tapos ayusin ang kanilang bahay. Pero wala pang 24 oras ay pinababalik na ni Tita Diamond si Mucho sa bahay nila dahil wala daw tutulong sa kanyang anak sa paggawa ng assignments at kanyang mga projects. Kaya ang tanong dito ng ating letter sender ay tama daw ba na sinugod niya si Tita Diamond sa loob mismo ng pamamahay niya? Gusto lang malaman ni Chubby kung valid daw ba ang kanyang feelings. Kaya salamat po sa lahat ng magko-comments. Hanggang dito na lang, Ate Charis. At ang sagot ko naman dyan ay para sa akin lamang. Hindi ko sinasabing tama na sinugod mo siya. Pero sa isang banda kasi dapat lang talaga na malaman ni Tita Diamond kung ano yung nararamdaman
kailangan mo, lalo na kung pera nyo ni Mucho yung pinag-uusapan. Kasi hindi naman pinipigilan ni Chubby na magbigay ng pera si Mucho sa kanyang Tita Diamond. Ang mali lang kay Tita Diamond ay pinagkalat nga pa na sila yung may utang. At sa side naman ni Mucho, hindi naman natin siya masisisi kung bakit nagbibigay siya kay Tita Diamond dahil baka ito yung paraan niya para makabawi sa kanya. At para naman kay Tita Diamond, ang pagtulong ay hindi binabayaran. Hindi po yan kagaya ng pera na kapag inutang mo ay kailangan mong ibalik. At para naman sa ating letter sender, valid naman talaga na ma-imbier na kay Tita Diamond kasi nakakabisit naman talaga. Pero sa kabila ng mga galit na nararamdaman natin, palagi natin piliing maging kalmado lalo na kung tayo ay buntis.